Ayun na nga, oh. Ayun, oh, the game. The game. Nice. Mm-hmm. Joyce here. This is my job. You're Ethan now? Ano, Ethan? Ba na yung labas? Dito kami nag-eksena ni Kat. Wala na. Share it out. Ito ba yan? We're really breaking away from the old Crimson vibe that's very focused on the idea of perfection. The main challenge here for all of us is translating this new vision for Crimson and giving it a new look altogether. We pitched different ideas. We had 4 to 5 rounds of concept presentations before we were able to really craft the right story for Kat that goes along with Crimson's rebrand. This is my 5th Crimson project already. Shot outdoors with a real city backdrop. Another thing that makes this different is that we want this to be more authentic. So the storyline, the location, the wardrobe choices should be authentic to Katrina's journey as a modern Filipino. For this project, I am reunited with our DOP, Direct Ike, production designer, and Sasbaran. With their help and with their expertise, we were able to capture a more authentic look for the campaign. We have Direct JK, our aide. During that shoot, time is really against us since we're shooting a lot of frames. Direct JK is there to really catch up on everything, and he's really a big help in terms of managing the shoot and making it. There are a lot of external factors. Number one is weather, since may outdoor shoot tayo. Hello, Kafden fans! So ito na nga, medyo pahiwatig ito ni Joros mga kasombrero sa Kafden na kung may comeback bang mga sombreros na mangyayari, no? So hindi pa ngayon kasi binalikan ni Sir Joros mga kasombreros yung kanilang restaurant doon or parang refreshment cafe sa Canada nga mga kasombreros na kung saan ay ang kulit, no? Kasi yung mga drinks dun sa Fennec, yung pangalan yun ng ano eh, nung parang refreshment bar mga kasombreros, pinagshootingan nga nila nina Sir Joros at saka ng Hello Love Again cast nga kasombreros ay dito binalikan niya. So ang pangalan ng mga drinks doon ay talagang pinangalan sa kanila, no, kay Alden, kay Catherine at saka kay Sir Joros mga kasombreros. So ang pinakamahal dito ay yung mga specials nila, no, Catherine's drink, Alden's drink, tapos Joros's drink mga kasombreros. So load matcha dito. So, with strawberry cold foam. So, kasi mahilig si Ma'am Catherine at Sir Alden sa sweets mga kasombreros eh. So, ganun din si Sir Joros. So, ang bongga ng Kafden mga kasombreros maging si Joros, no, kasi nasa specials talaga sila. So, walang duda kasi nga gumawa ng history talaga itong Kafden mga kasombreros. Wala pa nagkakalagpas ng 1 billion na kung pa walang tatapat sa kanilang tambalan mga kasombreros, no? So sobrang lupit mga kasombreros ng inyong Kafden talaga. So kung may pahiwatig Sir Joros, pasalamat tayo, pero pag wala, okay lang kasi alam nating team panatag pa rin tayo. At magkakaroon sila ng project na hindi man ngayon pero sooner mga kasombreros. And then ito, fresh from Australia mga kasombreros ha. Si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Aris ay parang nagpunta sila sa sa isang hindi ko alam kung boutique ito mga kasombreros or dito or nagpaganda sila doon, pero wala ay kasi dito si Mama Ivy mga kasombreros, no, sa Ivy Clinic nga. So hindi ito sa Ivy Clinic. So ito po ay sa Australia mga kasombreros. Siguro namimili sila sa isang boutique na twinning ang dalawa mga kasombreros. Ang cute at ang ganda ng dalawa. Pwedeng artista talaga ito si Ma'am Aris. And then ito, so yun nga, no, yung behind the scene ulit ng isa pang Cream Silk behind the scene footage mga kasombreros. So ang kulit kasi
itinulak pa rin ni Ma'am Catherine mga kasembreros yung camera dito, no? Sa tawag dito, sa may parang isang shoot dito, tinulak niya yung camera para tawag dito, magmukhang basta yung effect niya mga kasembreros. So, shout out kay Direct JK mga kasembreros at saka yung gumawa nito ng buong team mga kasembreros na shoot. Ang dami, no? Akala mo simple lang at saka short lang yung yung video, yung endorsement video, pero marami pala ang gumagawa talaga nito mga kasembreros. So, ang dami. Ang dami na, syempre, Ma'am Catherine pa yan. So, yung iba talagang manonood lang in something mga kasembreros. And then ito, si Pops Alden, of course, no? Morning ride. Malamang kahapon pa niya ito. So, yung mamaya ay, wait. So, yung ang kulit ng caption nila dito kasi sabi ng isa, ay parang damit ko magpalit ng bikes. Kasi nga, di ba, paiba-iba ng bike mga kasembreros. Siguro kahit 10 bike ang bilhin nito ni Pops Alden, ay kayang-kaya naman bilhin mga kasembreros niya, bilyonaryo. No, Billionaire Pops Alden mga kasembreros. So, ito picture-picture. Tapos, syempre kasama ang mga tropa pips sa cycling group mga kasembreros. Sina Ma'am Mitch, no? Sina Sir Christopher Martin, and so on mga kasembreros. Minsan si JVRs ito sumasama rin dito mga kasembreros. And then ito, naglabas ulit yung GMA kagabi ng teaser nila, no, para sa GMA Gala ngayong 2025 mga kasembreros. So sa August 2 na ito mga kasembreros, no, nagaganapin. And naalala ko, di ba dun sa may Metro International or Manila International Film Festival noong Feb sana mga kasembreros, sana dito nagpapasalamat ako na hindi nakasama sina Sir Alden doon. Kasi meron palang doon, no, parang issue ngayon mga kasembreros na parang namatay yata yung si Sir Paulo Tantoco. Pero yun nga, papasalamat tayo hindi siya hindi sila punta roon mga kasembreros kasi parang yun dito, may issue. So ito ay parang may preview details na binigay ang GMA mga kasembreros. Ang dami na. Kasi di ba yung sa 75th anniversary nga nila mga kasembreros. So ito yung kanilang parang pasilip dun sa gagawin nila mga kasembreros na specifics. So glamoroso ang gala na ito mga kasembreros as usual naman, no, na ginagawa ng ABS-CBN at saka ng GMA. So collab na kasi ngayon sina Vice Ganda, Showtime, no, yung mga show na pinapalabas ng GMA mga kasembreros na kapamilya yung mga artista ay dito na rin, no, parang collaboration. Ang ganda, no, ang ganda ng naisip nila na collaboration mga kasembreros kagaya sa mga TikTok influencers and vloggers mga kasembreros. And then ito, share ko lang itong kakulitan ni Ma'am Charo na naman. Kasi may trend yung parang hihilahin. Tapos nung siya na yung hihila, hindi na siya mahila kasi nga sobrang alam ko kung apo niya ito or parang isang talent na bata sa ABS-CBN mga kasembreros. Sobrang kulit. Hindi niya kayang hilahin si Ma'am Charo kasi nga sobrang laki. Sobrang kulit. Ang dami kasing gumagawa ng trend na ito mga kasembreros sa TikTok. So, sinishare ko po sa inyo ang good vibes. Sobrang kulit yan. Ito yung sekreto talaga kapag sekreto para hindi ka madaling tumanda ay maging masaya ka parati, no, mga kasembreros. You have to find things na makapagpapasaya sa iyo mga kasembreros. Yan talaga ang pwede ka mag-rejuvenate, mag-skincare for example, pero pinaka-natural way talaga ay yung maging masaya mga kasembreros and kontento tayo sa buhay, no, at may peaceful na environment mga kasembreros. And then ito, yung Conchas ay nag-post kahapon, no. So kung kayo po ay malapit sa Tagaytay or sa part ng or sa parte or sa lugar na kung saan ay malapit ang Conchas po mga kasembreros ni Sir Alden, no, pwede kayong pumunta doon. So actually kompleto, no, kasi syempre Sir Alden yan may dessert, may seafood, may vegetable, may noodles, and so on. So marami na kompletos ricados kumbaga pa
itong Conchas mga kasombreros. And then ito, ang lalim nito, yung Instagram story ni Sir Alden kagabi, ano siya, night sky na view mga kasombreros. If I'm not mistaken, dito Aurora Borealis eh. So, pero ang ganda niya mga kasombreros. So, minsan malalalim talaga ang Instagram story ng inyong phenomenal box office king mga kasombreros. And then ito, ang kulit ang cute ng ginawa ng isang admin dito. Ang ganda ni Ma'am Catherine dito, parang bata pa siya dati, tapos parang manika. Parang ano siya, no? Parang mataba pa yung kanyang mukha, no? Pero ano siya, parang mataba in a positive and fitting way. So ganun mga bagay na bagay sa kanya. Para siyang manika, tapos meron siyang sombrero mga kasi medyo edited ito. Tapos medyo in-enhance mga kasamas, pero nonetheless ay sobrang ganda ng inyong phenomenal box office queen mga kasimrers. And then last item natin, sobrang igop ni box office king dito. May pa-dimple at saka yung sa ano pa tayo, alam ko in-enhance nila ng konti ang picture nung time na nasa fun run sila mga kasombreros. So ito po yun. So sobrang cute lang ng inyong phenomenal box office king na ang katapat ay phenomenal box office queen mga kasombreros. Alright, so yun lang actually sa ating cat items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is July 17, 2025, Huwebes na po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasombreros ha. Ang title po, Secret Pure Heart. Psalms 101 verse 5. Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. The one who has a haughty look and a proud heart, him I will not endure. So ito mga kasombreros ay maraming comparison tayo dito ha. Yung mga nanchichismis at saka palihim na sinisiraan ang kanilang kapitbahay o ang kanilang kapwa-tao in general ay isisirain ng Diyos. At saka yung mga taong masyadong ma-pride, masyadong mataas ang pagtingin sa sarili, at hindi sila bibiyaan at bibless ng Panginoon mga kasombreros. So hindi siya patatagal, parang gano'n, no? May sumpa. On the other hand, ang pure heart po mga kasombreros ay kailangan instead of heart na prideful mga kasombreros or braggart. So ang Psalms 101 verse 5 is about the importance of having a pure heart and keeping away from those who engage in deceit and evil actions. So ito mga kasombreros kasi ay kailangan talaga, no, ng pure heart at saka yung pusong mapagpakumbaba. Ang pusong mapagpakumbaba mga kasombreros is also equal to the purity of heart. And ang verse na ito ay nag-confront sa atin, no, ng napaka-powerful message about the kahalagahan or importance of speaking truthfully and respectfully about others. Kasi nga, di ba, sabi dito, yung palihim na naninira, no, at nagchichismis mga kasombreros ng kanyang kapitbahay o ng kapwa-tao ay i-destroy at hindi wala yung pagpapala ng Panginoon sa kanila mga kasombreros. And of course, kasi kapag tayo po ay may pure heart, tayo po ay may maganda at mabuting pakikitungo sa ibang tao as a whole. So nagre-remind sa atin ang verse na ito ng destructive nature ng pagchichismis mga kasombreros at paninira sa ating kapwa-tao na kasi talagang sinisikreto yan, yung palihim na ginagawa ng mga taong mahilig sa ganon mga kasombreros. And nagre-remind pa sa atin dito ang verse na ito ng nagwa-warning ba against spreading lies and talking negatively about our neighbors behind their backs. So may mga ganon kasi mga kasombreros, yung mga dilibak mga kasombreros, lebakera mga kasombreros. And nag-emphasize ito ng need para i-consider natin yung ating mga salita, yung ating mga words mga kasombreros, na careful tayo. Kung sa English vocabulary natin ay scrupulous tayo mga kasombreros sa ating mga salita. Tactful tayo at hindi tayo tactless. And to always strive for honesty and integrity in our interactions with others. So, yung honesty mga kasombreros at saka integrity ay gumagawa tayo ng tama, ng moral mga kasombreros kahit wala pong nakatingin sa atin. Let's say yung isang empleyado, no?
kasi may integridad siya, may honesty, may katapatan, ay gagawa siya ng tama, magtatrabaho siya ng tama kahit wala yung kanyang superior. So ang ating pinaka-superior sa lahat mga kasembreros ay walang iba kundi ang ating Diyos, na nakikita po ang lahat-lahat ng ating actions, ang lahat-lahat ng ating iniisip, ang lahat-lahat ng ating ginagawa, mapalihim man yan or hayag mga kasembreros. So kailangan isipin natin, no, yung impact ng ating salita sa ibang tao. Napakahalaga po nito mga kasembreros. You are sensitive in a positive way mga kasembreros. Kapag sensitive ka, in a way na kumaga pa nararamdaman mo kung ano ang nararamdaman ng tao. Kunwari, pag sinabi ko bang ganito, makaka-build up ba ito sa kanya, makakapag-enlighten or makakapag-encourage, makakapag-motivate ba ito, mag-good vibes ba siya dito kapag tayo po ay magsalita ng ganito or hindi. So isipin po natin yung mga kasos before we throw a single word. It emphasizes, yung verse na ito, nag-emphasize po sa atin talaga ng na kailangan talaga natin iyon as a human being, no? Good citizen mga kasembreros. How would you feel if someone spread false rumors about you in secret, no? Ang verse na ito ay nagsiserve sa atin ng reminder na may power talaga ang salita. Words have power mga kasembreros, and it can either build up or tear down those around us. So nag-encourage sa atin ito na dapat may standard tayo, at yung standard natin, i-uphold natin yung mga kasembreros, yung standard about kindness, about respect, about honesty, at saka sa lahat ng conversation na meron tayo. Yes, may mga times na, sige, pabiro, no, joke tayo. Pero most of the time, dapat ay watchful tayo at careful tayo sa ating mga salita. Dito kasi minsan nag-uugat talaga yung away ng magkapitbahay, ng away ng pamilya. Kapag sinisiraan mo yung iyong kapitbahay, meron kang prideful pa na puso, no? Arrogante ka pa. So damay-damay na mga kasembreros, no? Doon talaga nagsisimula ang tinatawag na gulo, no? At minsan nadadamay pa yung pamilya, anak to anak, magulang to magulang, and then yun, damay-damay na mga kasembreros. Furthermore, the verse continues with a warning against pride, no? And stating, whoever has haughty eyes and proud heart, I will not tolerate. So ang Diyos po natin ay hindi niya tinotolerate mga kasembreros, yung mga yabang talaga. Imagine and remember na si Lucifer, pride ang nagpabagsak sa kanya mga kasembreros. And yung kanyang pagiging mapagmataas, no, na gusto niya pang taasan ang Panginoon and will be more than Jesus Christ, the Son of the living God. So sa atin, kapag tayo po ay literal talaga yun, na kapag tayo po ay mayabang, prideful mga kasembreros, ibabagsak talaga tayo ng ating Panginoon kahit na tayo nasa trabaho, sa pamilya, sa kung saan man tayo mga kasembreros. The biblical perspective on pride emphasizes humility as a virtue cherished by God, contrasting it with the destructive nature of arrogance. So kinontrast silang dalawa, no? Talagang may masamang mangyayari sa mga arrogante, sa mga mayabang, at sa mga humble at may pure heart naman ay blessing or pagpapala. So nag-reinforce dito yung Proverbs 16:18 din, no? Na kung saan ay pareho sila na kapag may pride ang tao ay meron siyang downfall mga kasembreros, highlighting the perilous path of unchecked hubris. So yung hubris na yung labis-labis na kapalaluan at kayabangan mga kasembreros. Reflecting on the timeless wisdom encapsulated in this verse, consider the impact of leaders who embody integrity and humility. So, yung Sir Alden ay isang example din, no, ng humility, na kahit na billionaire na siya, sikat na siya, he's still willing to stoop down mga kasembreros if necessary. Whether through historical accounts or contemporary examples. And ang pinaka-humble na na-mention sa Biblia mga kasembreros si Moses, no? Siya na-mention dun sa Biblia na the humblest man kasembreros. So whether through historical, so dito stories abound of individuals whose commitment to ethical principles has positively transformed from surroundings. Likewise, personal anecdotes can illuminate the practical application of addressing slander and pride. So sometimes, kahit na joke na yung ikakasira mo talaga kapag chismosa ka, at saka
iba kasi yung chismis ka talaga na naninira ka, no? Kesa dun sa parang you are just updating. Kagaya ng ginagawa natin, nag-update tayo sa ganap ng Catherine araw-araw mga kasembreros. Kesa dun sa talaga sisiraan mo yung ganito, yung ganyan mga kasembreros. So, let's cleanse, no? Bilang application, linisin po natin ang ating puso, yung mga clutter, mga kasembreros na kumapam meron sa ating puso, and let's have a pure heart. Let's pray for a pure heart mga kasembreros na nakaka-please at nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Kung meron mga spirito ng slander sa ating kapitbahay, sa ating kapwa-tao, kasi yung slander kahit saan mo yan i-apply, no? Kahit sa kapitbahay, sa anak, sa asawa, ay masama pa rin ang epekto kasi nga yung word na slander mismo ay nga panirang puri and so on mga kasembreros. So kung kaya ay tanggalin na po natin yan, kamuhian natin. Instead, embrace natin at sa pamuhay ang pusong dalisay at humbleness sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng tao. Alright, yan lamang po in the meantime ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.